1 oras at kalahati. Mabilis na sagot ni Raymond. Alam niya kung saan dahil kaming dalawang nag-imbestiga ng lahat tungkol sa tinutuluyan ngayon nila Kendra. At mula noon ay hinaharang na ni David ang mga taong nagnanais na bumili ng bahay sa tapat ng kanilang inuupahang apartment. Dahil sabi ko noon ay pag-iisipan kong bilhin. Lately ay nabisi si David sa mga trabaho niya. Kaya kinuha ko ang pagkakataon na yon upang bilhin ang lugar na yon na iniutos ko naman sa aking sekretarya. Ngayon lamang niya nalaman na nabili ko ng malaking bahay na halos mansyon na ito sa laki. Luma man ito'y napakaganda pa rin naman nito. Malaki din ang nasasakupang lupa nito kaya naman nagka-interes ako. May guardhouse sa loob at napakataas ng bakod nito kaya hindi makikita ang loob ng bakuran mula sa labas. Lahat ng nakikita nila sa labas ay pinaayos ko rin. Pinalagyan ko rin sa itaas ng electric fence sa pinakataas ng mataas na bakod upang makasiguro sa safety ng loob ng bakuran. Ang layo pala ng new place mo, ani ni Jefferson. Napahinto ako sa aking paglalakad at nilingon ko sila. Sasama ba kayo o hindi? Kung ayaw nyo kami na lang ni David. Ani ko at muli akong naglakad hanggang sa makapasok na ako sa elevator. Sa tapat ng binili niyang bahay, doon naninirahan sila Kendra. Bulong ni David na sinadya namang marinig ko. Aba syempre sasama kami. Hindi pa nga namin nakikita ng personal ang mukha ng babaeng yun. Gusto naming makita ang itsura ng kabaliwan ng unggoy na yan. Wika nila sabay tawa nila ng malakas. Napapailing na lamang ako sa kanila at natatawa dahil sa mga pinagsasabi nila. Pagkasakay namin ng aming mga sasakyan ay nauna na agad ako at kasunod ko lamang sila sa aking likuran. Kaya nagmistula kaming nagkakakarerahan sa highway, lalo pa't puro sports car ang dala naming magpipinsan. Dahil sa bilis ng pagpapatakbo namin at mga shortcuts na dinadaanan namin, ay inabot lamang kami ng 1 oras at nakarating na din agad kami sa lugar. Habang pumapasok kami sa loob ng kanto papasok sa malaking bahay, ay nakikita ko na si Kendra na nagwawalis sa labas ng kanilang bahay. Kaya mas lalo akong nagdahan-dahan sa pagmamaneho at pinagmamasdan ko lamang siya. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at napatingin sa aming mga sasakyan na huminto sa tapat ng malaking gate at inihintay namin ang pagbubukas nito. Hindi muna agad ako pumasok sa loob ng mabuksan ng gate at nakatingin lamang ako sa mga taong nakatayo sa kabilang kalsada at nakatingin sa amin. Hindi naman nila kami nakikita dahil heavy tinted ang aming mga sasakyan. Nakita ko si Francis na lumapit kay Kendra at inakbayan niya ito kaya humigpit ang pagkakahawak ko sa aking manibela at pinaingay ko ng hustong aking sasakyan dahil dito ko ipinapakita sa kanilang matinding galit na nararamdaman ko. Busina ng sasakyan ni David ang nagpahinahon sa akin. Kaya pinaandar ko na ang aking sasakyan at tuluyan na akong pumasok sa loob ng bakuran. Nang makapasok na kaming lahat ay mabilis na isinara ang malaking gate. At doon pa lamang ako bumaba ng aking sasakyan. Lumapit sa akin si David na kunot ang noo. At salubong ang kanyang 2 makakapal na kilay. What the hell was that? Ani niya at gumisi lamang ako ng pagak. Ano nga ba yung ginawa ko? Bakit ko nga ba yung ginawa? Ayokong isipin na nagsiselos ako. Kahit alam ko naman na wala silang relasyon. Huwag mong pansinin ang ginawa ko. Seryoso kong ani sa kanya at narinig ko na lamang ang malalim niyang buntong hininga. Naglakad kami papunta sa malaking bahay at malaki na nga ang ipinagbago nito at unti-unti nang nagiging moderno ang itsura niya kumpara sa unang pagkakabili ko dito. Ang malaking swimming pool ay sinisimulan na rin gawin at nasementohan na rin ang pinakahukay na may lalim na 7 feet. Wow, ang laki ng pagbabago at ang dami mong tauhan. Dinaig mo pa ang tauhan ng mga nagpapagawa ng bullet train na. Ani ni David na inililibot ang paningin sa buong kapaligiran. Ang garden ay may mga Bermuda grass na din at nakumpleto ng landscape kaya napakagandang tingnan ngayon ang garden. Kumpara dati na puro patay na halaman at may mga puno pa. Isang puno sa may gitna ang hindi ko pinatanggal. Malaking puno ito at pinalagyan ko ng upuan ng buong kapaligiran ng katawan ng puno para may mauupuan kapag mainit ang panahon. Pinsan, papunta na sila Braxton dito. Excited silang makita ang dati mong kasintahan. Siya ba yung nasa labas kanina? Kahit walang kaayos-ayos, napakaganda niya ha? Wika ni Rag na hindi naman ako kumibo. Mababaliw ba yun sa babaeng yun kung hindi yun maganda? Nakita mo naman ang pagrevolusyon niya sa sasakyan niya kanina. Gustong-gusto nang sagasaan si Francis nang inakbayan si Kendra. Ani naman ni David. Kaya sa inis ko siniko ko siya sa tagiliran na ikinaigik naman niya at napahawak pa siya sa kanyang sikmura. Halika kayo sa loob ng bahay. Tingnan natin kung matatapos na nga ba ito. Sabi nila ay 1 linggo na lang at tapos na rin ang pinakabahay. Ani ko kaya sabay-sabay na kami naglakad patungo sa napakalapad na pintuan ng malaking bahay.
Akala ko ba malaking bahay lang ito ha? Mansyon to, pinsan. Ani ni Jefferson na ikinatawa ni David. Hindi naman ako kumibuna dahil hindi nawala sa isip kong magandang mukha ni Kendra. Sa pinakasilid ko ay tanaw na tanaw kong apartment nila Kendra. Katulad nung unang araw ko dito ay pinagmamasdan ko lamang siya. Lalo na nung nagpunta siya sa palengke kasama ang kanyang ina, ay kasunod niya lamang ako at ang mga tauhan ko. Kendra's POV. Mahigit 1 linggo na mula nang mahanap namin ang mga magulang ni Frances at ngayon ay nakakabawi na kahit papaano ang kanilang katawan. Lagi din silang ipinagluluto ni Mami ng masusustansyang pagkain, katulad ng tinolang manok, mga gulay, at dinadalahan din namin sila ng mga prutas. Kendra, dalhin mo nga ito sa Tita Victoria mo. Wika ng aking ina habang tinatakpan ng Tupperware ng may lamang ginataang bilo-bilo. Naku Mami, magugustuhan ni Tita yan. Paborito niya kasi yan, hindi ba? Masaya kong ani sa aking ina na nakangiti naman. Oo anak, kaya nga niluto ko yung merienda para makakain siyang muli ng kanyang paborito. Wika naman ng aking ina, kaya agad kong kinuha ang Tupperware at mabilis akong pumunta sa bahay nila Frances. Nakasalubong ko si Frances na may dalang mga bagong gawang kwek-kwek. Kaya kinindatan ko ito at inginuso ko sa kanyang kwek-kwek at natawa na lamang ito sa akin. Damihan mong iluluto mong spaghetti at ang gagawin mong sandwich dahil kinulang tayo kahapon. Ang dami nilang trabahador. Tiba-tiba tayo sa kita natin kahapon. Damihan mo ngayon para naman mas marami ang kitain natin mamaya. Ani ni Frances, marami talaga akong pinamili kanina dahil nga hindi lahat ay nakabili sa amin dahil naubusan agad kami. Pati mga panindang kwek-kwek ni Frances ay naubos din, kaya maaga pa lang ay sarado ng tindahan niya. Pumasok na ako sa loob ng apartment nila Frances at inabutan ko naman nagluluto si Tita Victoria ng kanilang tanghalian habang si Tito Fernan naman ay naglilinis ng kanilang electric fan. Ngumiti ako sa mga ito at sinalubong naman agad ako ni Tita at iginaya sa kusina. Tuwang-tuwa si Tita nang ibinigay kong pinadalang bilo-bilo ni Mami at pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay bumalik na din ako sa apartment namin dahil kailangan ko na magluto ng spaghetti. Tinulungan na ako ni Mami na maghiwa ng rekado habang si Daddy naman ay nagluluto ng pasta. Simple man ang pamumuhay namin ngayon, ay masasabi kong kontento na ako dahil kasama ko naman ang mga magulang ko. Buti na lang talaga at may ginagawa dyan sa tapat. Ang laking tulong sa atin ang mga ekstrang kinikita mo anak. Biruin mo kahapon ay napakalaki ng kinita mo dahil binigyan ka nila ng tip. Akalain mo nga mga trabahador dyan ay nagbigay sa'yo ng 100 kada isang bumili ng pagkain sa'yo. Nakakatuwa naman sila. Wika ng aking ina. Ako naman ay nagtataka. Kung tutuusin ay 50 pesos lang naman ang isang styro ng spaghetti ko. At may kasama na siyang sandwich. Tapos ang ibinibigay nila sa akin ay 150 pesos each. Nung una ay ayoko talagang tanggapin. Pero sabi nila kapag hindi ko tinanggap ay hindi na sila bibili sa akin. Pagkatapos namin magluto ay inilagay ko na sa isang malaking Tupperware ang niluto kong spaghetti. At nagawa ko na rin ang sandwich, kaya pinagtulungan namin dalhin ng aking mga magulang ang paninda ko sa labas ng katabing lamesa ni Frances. Hindi naman nagtagal ay naglabasan na din ng mga trabahador at kagaya nga kahapon ay ganoon na naman ang ginawa nila. Kaya nga sinabihan ko na agad si Frances na kapag binigyan nila ako ulit ng tip, ay bibigyan ko sila ng drinks at manaya ko na lang babayaran lahat kay Frances sa mga soft drinks niya. Tama ang hinala ko dahil 150 pesos na naman ang ibinibigay nila sa akin. Kaya bawat isa sa kanila ay may free drinks na ikinatuwa naman nila. Hindi ko maunawaan kung bakit ganitong ginagawa nila sa akin. Bakit ba nila ako binibigyan ng ganito kalaking tip samantalang nagtatrabaho sila upang kumita para sa pamilya nila? Hindi para ubusin lang sa pagbibigay ng tip. Kuya, baka naman wala na kayong iuwing kita niyan kasi ang laki naman po ng ibinibigay niyong tip sa akin. Okay naman po kahit walang tip. Ani ko sa kanila. Hayaan mo na yan, ang laki ng sweldo namin dito. Huwag kang mag-alala dahil baliwala yan. Ani niya kaya nagpasalamat na lang talaga ako sa kanila ng bonggang-bongga. Napatingin ako sa bukas na gate at napamulagat ang mga mata ko. Nang bigla kong mapansin ng isang lalaki na nakatayo sa may likod ng guardhouse. Russell? Bulong ko na ikinalingon sa akin ni Frances. Napatingin siya sa kung saan ako nakatingin. Pero hindi ko na makita ang lalaking inakala kong si Russell. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil miss na miss ko na siya. O siya ba talaga yung nakita ko? Kuya, sino po bang bagong may-ari ng mansyon na yan? Ani ko habang ang dibdib ko ay mabilis na tumitibok. Mag-asawang in-check, bakit mo na itanong? Ani niya,
kaya napabuga ako ng hangin at pakiramdam ko'y nakahinga ako ng maluwag. Pero sa isang banda ay may panghihinayang din ako na hindi ko maipaliwanag. Ay, wala naman po. Akala ko lang ay may nakita ko sa loob na kakilala ko. Kahapon, kuya, maraming nagdatingan ng mga naka-sports car dyan. Ang yabang nga nung nasa unahan dahil pinaingay pa ang makina ng sasakyan niya dyan sa harapan ng gate. Ani ko, okay lang naman kahit hindi niya sagutin ang tanong ko. Nakikimarites lang naman ako. Mga apo lang yon, wag mong pansinin ang mga yon, mabait naman sila. Wika niya kaya napatango na lamang ako. Napatingin naman ako kay Francis na nakatitig sa akin at kita sa mga mata niyang mga katanungan. Bumulong ako sa kanya sabay hagik-hik ko ng palihim. Akala ko si Russell ang nakita ko kanina. Namamalikmata na ako kakaisip ko sa kanya. Bulong ko na ikinatawa din niya ng mahina. Naubos na naman ang mga paninda namin. Nakakatuwa talaga dahil ang laki ng kinita ko ngayon. Binigay ko naman kay Francis ang bayad sa lahat ng soft drinks na naubos ng mga trabahador at masaya na naming niligpit ang pwesto namin. Pagkaligpit namin ay tumambay naman kami dito sa ilalim ng malaking puno. May kawayang upuan kasi dito na lagi kong inuupuan sa tuwing nangihingi ako ng kwek-kwek kay Francis. Napatingin kami sa nakabukas pa ring gate. Akala ko talaga kanina ay si Russell ang nakita ko. Pero saglit ko lang naman siyang napansin at nawala din agad. Kaya baka guni-guni ko lang talaga dahil sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Bestie, totoo bang sinabi ni Francis na nakita mo daw si Russell dyan sa malaking bahay? Ani ni Amber habang lumalapit sa amin. Napatingin naman ako kay Francis na natatawa ng mahina dahil napaka-chismoso talaga ng lalaking to. Hindi no, guni-guni ko lang. Lagi ko kasing naiisip si Russell kaya kung saan-saan ko siya nakikita. Wika ko na ikinatawa niya. Lumapit naman sa akin si Arman at naupo sa tabi ko. Isinandig ko ang aking ulo sa kanyang balikat at makaraan lang ng ilang minuto isang malakas na putok ng baril ang narinig namin mula sa ginawang bahay sa tapat. Nakaramdam ako ng takot kaya mas lalo akong nagsumiksi kay Arman at napayakap na ako sa kanyang braso. Ano yun? Bakit may pumutok na baril? Ani ko at nakakaramdam ako ng takot. Isang trabahador ang lumabas mula sa bukas na gate at sinabing pumutok daw ang transformer ng kuryente na nakalagay sa loob. Pero meron namang kuryente dahil naririnig ko pa ang TV ng kapitbahay namin. May sariling transformer ang bagong may-ari ng mansyon na to sa loob. Sila kasi ang may-ari ng electric company kaya sarili talaga nilang kuryente nila. Maya-maya ay darating na rin ang aayos nito kaya wag kayong mabahala. Ani ng trabahador kaya napatango na lamang kami. Mula dito ay tanawang napakalaking bahay. Kapag bukas ang malaking gate, napakaganda nito dahil naging moderno ng itsura nito. Napatingin kami sa pinaka-rooftop dahil may mga taong nakatayo doon at dahil sa malayo ay hindi namin nakikita ang mga itsura nila. Sila siguro may-ari ng mga sports car kahapon. Ani ni Francis. Hindi naman ako kumibot, nakatitig lamang ako sa mga kalalakihang tila ba nakatingin din sa amin. Sa atin yata sila nakatingin, bestie. Ani ni Amber. Ako man na yun ang pakiramdam ko. Sa tingin ko'y sa amin sila nakatingin dahil yun ang nararamdaman ko. At kahit maliit silang tingnan sa malayo ay nararamdaman ko naman ang mga titig nila sa akin. Nagbibigay ito ng kakaibang bilis ng pagtibok ng aking puso.